naman ninyo mga katribya po ang bunga. Suson-suson, no? Oh. Sipin ninyo. Kumisan, maaawa ka sa kalamansi pagka puno ng bunga mga katribya. Pero kaya naman niyang dalin ng ating kalamansi. Mas marami rin nitong mga maliliit. Ay grabe kung magbunga kalamansi natin, no? Yan. Dahil yan ito sa ating organic fertilizer. Yan. Wala pa po tayo mga katribya po sa market nito. Kumbaga itong ating organic ay nandun pa lang po yan sa bodega ng ating Magandang araw po sa inyo mga trivia. Minsan pa po welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po ay dito tayo sa ating kalamansi sa tabing ilog. Grabe po pala ang bunga dito. Kung maraming bunga tayo doon po sa atin sa harapan, mas marami pong bunga pala itong ating bata dito sa tabing ilog. Ayun. Pakita lang po natin sa inyo mga katribya yung pong bunga na po na ito ng ating organic. 6 naman po ang ating inilagay rito na sako na organic na wala na po tayong hinalo na sulfate. Yan, tanggalan po natin tong bagging. Yan. Tingnan naman ninyo mga katribya po ang bunga. Suson-suson, no? Oh. Sipin ninyo. Kumisan, maaawa ka sa kalamansi pagka puno ng bunga mga katribya. Pero kaya naman niyang dalin ng ating kalamansi. Mas marami rin nitong mga maliliit. Ay grabe kung magbunga kalamansi natin, no? Yan. Dahil yan ito sa ating organic fertilizer. Yan. Wala pa po tayo mga katribya po sa market nito. Kumbaga itong ating organic ay nandun pa lang po yan sa bodega ng ating kasama, yung naka-imbento, si Marvin Soriano. Ito na yung bunga noong pataba niya na ginamitan po natin sa ating kalamansi. Hindi na po natin kailangan mga katribya po magsalita. Kayo na po mismo po yung nakakakita doon sa ating video kung effective ba sa kalamansi natin ang ating organic. Ayan, oh. Tingnan nyo ito, oh. Lumaylay na itong ating batang kalamansi. Tingnan nyo po yung bunga, maliliit pa lang, nakayok-ayok na siya. Ibig sabihin puno ng bunga itong ating kalamansi. Maganda rin po yung kanyang dahon. Ayan, marami pa rin po tayo rin mga maliliit. Ito ay nagbulaklak din. Hindi na rin po natin ito ginamitan ng spray mga katribya. Dahil po yung ating organic ay hindi po pantawag ng spray kumpara doon sa ating synthetic na ginagamit. Basta pag nagsabog kayo mga katribya po ng synthetic, kakambal po niyan ang inyo pong pag-i-spray. Dahil tumatawag po yan ng mga insekto. Kaya marami ngayon maaga nag-insecticide dahil nagsabog sila ng kanilang synthetic na abono. Kaya tayo, nakamenos po tayo ng ating pong pag-i-spray. Mga buo ang bunga, maganda ang kanyang pagkadahon, berde. Ayan, o. Kaya masisiyahan ka doon sa bunga ng kalamansi natin. Noong nakaraan, nakatsempo rin ito ng magandang presyo. Kahit napalagay na marami po siyang nakuhang reject, hindi po nag-inda ang ating kalamansi. Dahil meron po siyang subo o lagay na organic. Sa buong Tagaraw mga katribya, nakaranas po tayo ng El Nino.
marami pong mga kalamansi dito sa amin. Hanggang ngayon ay nire-recover pa ang mga puno, ang mga sanga dahil marami mga nangasangang tuyo. Tapos maraming hindi pa po hanggang ngayon nagbubunga. At sa susunod po na pamungahan, baka abutan na po ng December po uli sila makakapagkondisyon. Biro mo, 1 taon lang sila sa isang beses magpabunga. Yun nga, hirap po ang kalamansi dahil pagka kasi sumobra ang dami ng bunga ng kalamansi ninyo at pinatukol nyo pa, lalo pong nagsasaper o nahihirapan ang puno. Kaya madaling tumanda ang kalamansi lalo na kung ginagamit pa natin ay palagian ng synthetic na pataba. Pero yun sa atin mga katribya, pati na rin po doon sa aking pong magulang, pati sa aking pong bayaw, lahat ng kami na gumamit po ng organic. Hindi po siya nasaktan po nitong El Nino nakaraan. Makikita naman ninyo kung ito pong kalamansi natin ay nasaktan, dapat yan, wala kang makikitang maraming bunga. Tapos yung dahon niya, nung kalamansi, pati yung sangang tuyo, ay marami. Pero hindi, konti lang. Meron man siya, mga dati na lang. Compare natin doon sa talagang tinamaan ng El Nino. Kaya lang siyempre, hindi natin maiiwasan talaga, magkakaroon talaga ng baging dahil taga dyan naman talaga yan mga baging na yan. Aagapan na lang natin ng pag-alis. Siyempre, pati na rin po ang ating pag-herbicide. Kagandahan naman po ng ating herbicide mga katribya, patay na sila lahat. Ayan. Maganda po yung ating gamot na nagamit. May halo siya. Hindi lang yung isang gamot. Sa isa natin pag-herbicide, 3 klase ang ating ginagamit. Meron pang malambot, yung soap, meron naman tayong para sa pamatulis o yung kuwan po ang dahon niya, yung pahaba. Meron rin tayo sa pambaging. Ayan, yun yung ating ginagamit. Maganda naman po ang resulta sa damo. Ayan o, patay. Okay naman yan, tutubo na lang siya, bago na lang. Hindi na kagaya dati na magubat. Kaya nakamenos tayo ng ating pagpapadamo. Kaya tinatanggalan lang po natin ito ng ating baging. Ayan o, ang dami po ng bunga mga katribya, kaya masisiyahan din tayo rito na magpunta. Ngayon maliliit atin pa ang kalamansi. Pag lumaki na ito, dinan natin atin dahil meron tayong mga kaibigan na mga tulongges. Kahit na mura kalamansi, ay papatulan ng mga yan para lang meron silang maipambisyo. Isipin mo pakakain mo sa pamilya mo yung galing sa nakaw. Ayan. Ito mga katribya po yung tinatawag na single na sanga. Yung iba dyan, inaalis ito. Pero yan, meron naman siyang another na sanga. Kaya yan naman na po pwedeng panggalingan po ng bulaklak niya at bunga. Hindi naman natin ito inaalis. Nahaya lang natin. Ayan o, patay na po yung mga damo natin o. Ang dami po ng bunga. Kaya masisiyahan ka o. Maaawa ka dahil naka yokayok na o, mga maliliit pa siya. Mga A15 makukuha na natin ito. Meron naman tayong pampigaan. Pero kahit na, kukunan na lang natin po sa dami mga katribya yung ating kalamansi. Kasi pagka pinapitas mo ng ganyang mababa ang presyo at wala pong katas, konti lang ang iyong aanihin. Kaya mas maganda mapalaki na mga katribya.
Yung puno natin dito sa tabing ilog ay nasa 400. Nilagyan po natin ito ng 6 na organic fertilizer. Tingnan naman ninyo ang resulta. Puno ng bunga. Yeah. Ito sa ating mga katribya, kung kayo po ay gusto ninyong subukan ito pong ating organic fertilizer, pwede nyo po akong kontakin o kaya mag PM po kayo sa ating pong messenger Virgilio Bunag. Makikita po ninyo mga katribya po doon ating pong messenger, chat ninyo. Pagka po kayo mga katribya ay medyo nandito po sa Luzon at marami po ang inyong kukunin, pwede naman po sa inyong i-deliver. Mag-additional lang po tayo ng charge para po doon sa diesel, lalo na pagka medyo malayo, pagka dito po sa Luzon. Kaya lang pagka dito po sa parte po na Visayas at Mindanao, wala pa po tayong kung po dyan, maliban po doon sa Chaong, Quezon, kay Sir Danilo Casas. Yan, nandun siya sa parte po ng San Jose, Quezon. Yan, alis lang natin ang ating nakasagabal. Ayan, no, ang ganda po nung pagkaitim dito ng ating batang kalamansi. Ang dami rin pong mga maliliit. Ay nako, sa bunga pa lang nito kahit mura siya na mapipitas, mababawi pa natin yung ating sinabog na pataba. Ay halos pataba lang naman po mga katribya puhunan natin dito Tsaka yung ating pag-herbicide, ilan naman ang ating halos na puhunan. Di naman na tayo rito nag-insecticide na gaya ng dati. Bunot lang natin po yung ilalim. Kaya malaki po ang ating menos. Yung iba nanghihinayang po na maglagay ng pataba ngayon dahil baka hindi raw nila mabawi yung kanilang puhunan. Alam nyo mga katribya, mas magandang ngayon ka maglagay ng abono dahil kung halimbawa tatarget ka ng buwan po ng December or January, ito yung time na buwan ng September ang paglalagay ng abono. Tapos kagandahan naman yan, hindi pa siya maraming insekto kasi maaalagaan pa ninyo ang inyo pong kalamansi sa pamamagitan po ng ulanan. Pagka sila madalas po ang pag-uulan, hindi po tayo nakakapag insecticide, lalo na mga buwan ng October. Maliban na lamang kung kagaya ng nakaraang taon, buwan ng October huminto na po ang pag-uulan, kaya maaga nakapagkondisyon ang mga magkakalamansi. Kaya pagdating ng April, ayun, tapos buwan ng Disyembre, sabay-sabay na nakapagkondisyon. Kaya nung mag-harvest ng April, bumaba ang presyo ng kalamansi. Pero after naman nung April na yon, pagpasok naman ng June, sumipa na naman ang presyo ng kalamansi. Umabot siya ng 2,000 mahigit. Matagal ang inabot, umabot pa ng 2,500 itong nakaraan buwan naman ng Agosto. Kaya sulit po mga katribya yung pong ating pag-share sa inyo ng ating inaalagaan, at nakikita naman ninyo ang resulta. Hindi na po natin kailangan mag-introduce o mag-promote. Video na po ang nagsasalita na ito ay hindi po kwento, na ito hindi rin po haka-haka.
na wala tayong ibang ginamit na ating abono kundi organic mula ng ating matuklasan. Ang maganda ng epekto, ayan, ang ganda ng resulta sa ating kalamansi. Yung paglalagas ng bunga, wala tayong makikita po dito sa ilalim. Meron man, yun na lang pong mga reject. Ngayon, meron pong mga nagsasabi na yung iba daw ay nung makagamit doon ng kanilang pataba ay nalaglag po ang ibang kanila pong bunga. Ibigay nyo po yung inyo pong cellphone number at kung sino po kayo, pakilala po kayo para mapuntahan po kayo ng ating pong merong gawa po ng ating abono. Kaya lang, alamin din po naman natin kung ano po ang naging sanhi o dahilan kung bakit yung iba po ay nalalaglag po ang bunga. Kasi baka mangyari, kagaya po ng isang nakagamit po ng abono natin na organic, ang ginawa niya, yung 1 hektarya, sinabugan po niya ng tae ng manok. Yung isang load ng truck, marami po yun eh. Maaaring 1,000 sako ang isinabog niya doon sa kanyang kalamansian. Pagkatapos noon, nagsabog pa siya ng sulfate. Tapos ipinanghuli niya yung ating organic. Ay nangyari, naluto yung bunga ng kanyang kalamansi. Iba nalaglag. Pagka po gano'n ang sitwasyon mga katribya, mali po yung instruction. Tandaan po ninyo, ang tae ng manok pagka umuulan yan, nitro din yan. Pati rin po yung sulfate, 2100, nitrogen din yan. Pag nilagyan pa natin mga katribya po ng ating organic fertilizer, ang magsasuffer po niyan, ang bunga ng inyong kalamansi. Kaya kuminsan, meron nasa puno pa lang o nasa sangang ganito, nalutuan na siya ng kanyang bunga, hindi pa napipitas. Itinawag nga po yan kay Sir Marvin. Una, itinawag po sa atin yung naging problema niya. Nung maimbestigahan, ganun pala ginawa. Kaya ang maipapayo po natin mga katribya, alamin muna natin ng sanhi kung bakit iba nalaglag po yung kanyang bunga. Baka ganun din na naging nangyari. Yung kasi yung pataba po natin, hinahaluan po siya ng sulfate sa umpisa ng inyo pong paglalagay ng abono. Pero after po nun, pwede naman na kayo na hindi na maghalo. Kagaya po nun sa akin, nakakatatlong na po tayong lagay ng abono sa aking kalamansi. Una kong lagay, merong 2100 o sulfate. After po nun, 2 natin paglalagay, puro na ang ating ginamit. Kaya nakatipid po tayo ng mga panghalo at nakita naman ninyo ang resulta po ng ating kalamansi. Maganda. Puno ng bunga. Masisiyang ka pati bulaklak. Pati mga buko paliliit. Kaya hindi po common nalaglag ang bunga ng inyong kalamansi, antimano kagad. Isisisi mo doon sa abono po natin. Dapat alamin muna natin po baka mali po yung paraan ninyo pong ginawa. Kaya kami, bago po namin introduce po sa ating pong mga katribya, mga ka-farmers, yung pong ating abono ng ating ginagamit, ako na po mismo, kami na po mismo ang nakasample o nakagamit na makita po ninyo ang resulta. And then, nung makita natin ang resulta, maganda po sa ating pong kalamansi, pati po yung pamamaraan ay ating pong itinuturo, siya naman po nating sinasabi sa ating mga kapwa magkakalamansi. Para hindi po kayo maggastusan po ng malaki. Ngayon, pagka po gagamit po tayo ng ating sariling pamamaraan o technique na hindi naman po rekomendado po ni Sir Marvin, kasi si Sir Marvin po ang nakagawa niya naturalmente, siya nakakaalam kung gaano karami ang ilalagay pataba, kung gaano karami ang ihahalo mo sa pataba natin. Kasi mula po noong tayo mga katribya gumamit po ng ating organic, hindi na ako gumagamit po ng 14 o yung mga mamahaling mga abono. Hindi na po natin ginagamit yon. Ito na ang ating pong ginamit. Simula ng ating ma-discover na mahusay sa ating kalamansi yung ating abono. Pero nasa sa inyo naman yon mga katribya. Ayan, nabawasan din po yung ating pag-aalis ng sangang tuyo. Dati marami ito. Ito na mga puno ng bunga, puno pa ng mga buko, may mga bulaklak pa, sangka pa.
Basta po continuous lang mga katribya po ang ating pag-aalaga. At marami po tayong matutuklasan. Lalo na kung tayo po ay bago pa lang po sa channel natin. Subaybayan lang po ninyo. Marami po kayo matututunan. Tayo hindi naman po tayo hanggang bunganga lang o kwento. Yan po ay meron tayo mga video materials na inyo pong napapanood, nakikita, para makita ninyo yung ating sinasabi na mainam. Ngayon, maaaring sabihin po natin, natural lang kakatribya na maraming bunga kalamansi kasi tagulan. Yun, pwedeng sabihin po ng iba yon, lalo na po ibang mga komentarista. Tama naman yun tagulan talaga. Maraming bunga ang kalamansi. Kaya lang, hindi po lahat na may kalamansi merong marami pong bunga. Kahit tagulan, merong kalamansi, walang bunga. Yan ang reality. Lalo na pagka hindi mo inalagaan ang kalamansi mo, paano ka bibigyan ng bunga niyan? Mga katribya. Importante lang natin ay ang pagtatanggal natin na baging tsaka sangang tuyo. Yung iba para sa damo okay na tayo, swelto na. Dito naman marami tayo rito mga maliliit na mga buko. Pang October naman ang ating kalamansi dito sa ating lugar. Yan po yung ating mapapayo mga katribya. Yan po sa mga gusto pong mag-avail, pwede po kayo sumadya doon sa direkta na pagawaan kay Sir Marvin sa Barangay Kaalibambangan, Cabanatuan City. Pwede nyo po siyang puntahan doon kay maka-avail ng ating abono. Gusto naman ninyo na kayo ay makapasyal po sa ating farm, ay dito naman kami sa Cabiao, Barangay Entablado. Kaya lang mag-chat lang kayo o tumawag bago po kayo pumunta. Baka mamaya meron tayong lakad, wala po ako, hindi nyo ako makakausap. Pero anytime naman, nandun naman po yung aking magulang, ang aking tatay, para naman kayo ay ma-entertain, matulungan pagka po ang kalamansi ay siyang pag-uusapan. Hanggang dito po yung ating kalamansi na bata. Yung ating ka-farmers, ito bata pa lang din yung kalamansi niya, kaya lang napabayaan, di niya nalulusungan, kaya naggubat na. Di na niya na herbicide. Tumaas na po yung ang kuwan, tawag dyan, agingay. Sa atin din mga katribya, pagka po tayo hindi nag-herbicide, hindi natin inalagaan, ganun din po ang ating kalamansi. Kaya yun ang ating pong payo pagka po panahon ng tagulan, mga katribya, aalagaan po natin ng herbicide ang inyong kalamansi para hindi po siya maggubat. Tumubo man siya, ayan, mga bago na lang. Ayan na dahil itong mga maliliit. Ito yun, yung baging na at nakukuha natin yung ugat. Kasi pag tumuntong uli sa kuwan yan, sa ating kalamansi, bubuhay na naman yan. Wala tayong dalang kuwan pamutol o gulok. Yun lang gagawin natin, bubunutin. Ito, tanggal na siya. Yan, dahil mga maliliit. Kaya yung September,
October, hindi tayo mawawalan po ng pitasin sa ating kalamansi. Pati na rin ang ating November. Pwede nating paabutin ng November ang kalamansi natin kung yun po ang mataas ang presyo. Unahin lang muna natin pitasin yung mga malalaki. Okay. Ayan, puno ng bunga. Grabe, wala na po tayong mapuntahan sa ating kalamansi. Laylay na ang bunga. Laylay na. Ito naman po yung matanda nating kalamansi. Nasa 7 o hanggang sa 8 taon. Itong ating matanda na. Isang araw, ito naman ang ating tatanggalan ng baging. Ayan. Meron tayo talbos ng ampalaya. Nakakarami na tayo ng ampalaya. Ito naman po yung puso-pusuan. Ito, nauulam ito. Ang tawag dito ay sa puso-pusuan, may patawag sa ito, sabidukong. Yan. Wala pa siyang bulaklak. Matindi rin ito magbaging. Kinuha na natin. Kinatay na dahil hindi rin naman siya mauulam pagka konti lang ang bulaklak niya. Yung ating mahigit ng 30 years na kalamansi, ito, buhay pa. Mula nung ate pong nabili ito, unang tanim nung may-ari, ito na yung puno niya. Mahigit na itong 30 years, pero buhay pa. Hindi po natin siya pinuputol. Tingnan natin kung hanggang saan po yung kanyang life expectancy. Kaya nga. Yan. Okay, mga katribya, at uwi na muna po tayo. At sunod mag-aalis po tayo ng mga baging sa ating pong kalamansi. God bless po sa inyong lahat. Bye bye, kita po tayo po bukas.